Center, which will then be followed by the Philippine National Anthem and the Hymn of Quezon Province. Tayo po ay manalangin. Panginoon ng Diyos, marami pong salamat at muli sa FDF Issue Caravan na ito ay marami pong mga matutunan ng mga pasyente. Pinupuri ka po namin, O Diyos, sa lahat ng mga probisyong ito sa aming pagamutan. Ingatan mo po lahat ng mga kamay na mag-oopera. Inihiling po namin ang maayos na proseso hanggang matiwasay pong makauwi at makabalik sa kanilang mga tahanan. Ang humigit kumulang 50 pasyente na aming pong paglilingkuran. Salamat po sa pangunguna ng aming Chief of Hospital, Dr. Villanueva, kasama ng lahat ng mga kawani at suporta ng aming pong IPHO, kasama po ang aming Dr. Ratin Villaseñor, at ang mga kumakatawan upang itaguyod ang Fistula Caravan sa amin pong ina ng lalawigan, Doktora Angelina Tan. Basbasan mo po ang lahat ng mga pagpupunyagi at mga nakalatag na mga programa para sa kalusugan ng Quezonian. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samad dalangin. Thank you. You may all be seated. May we all rise for the national anthem po, sorry. Mga kalalawigan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang magiliw, kaya sa sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang inigaw, kuyagan ang magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit o pagaw, ay hilan ang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang katawan mo'y tagumpay na nagtinig, ang ituwin at araw niya kailan pang ay diwatinig. Lumalang araw ng warawit pagsinta, buhay langit sa piling ko. Ang hindi
Thank you. You may all be seated. It is my pleasure to welcome you all to this significant event. Today, we gather to recognize the AV Fistula Caravan. To start, let us hear the welcome remarks from the Chief of Hospital, Dr. Juan Eugenio Fidel B. Villanueva. Maraming salamat. Governor Angelina Dr. Helen de Luna Tan, IPHO Head Dr. Tin Villaseñor, Dr. Kim Tan, Pataksi Representative Dr. Humawas, mga kapwa kawani ng Quezon Medical Center, imbitadong bisita, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang karangalan para sa akin na batiin kayong lahat sa okasyon ng AV Fistula Caravan dito sa Quezon Medical Center. Ngayon, tayo ay gagawa ng mga mahalagang hakbang upang mapabuti ang buhay ng mga pasyenteng may sakit sa bato sa buong lalawigan ng Quezon. Buong puso naming pinasasalamatan si Gobernadora Angelina Dr. Helen de Luna Tan sa kanyang walang sawang suporta at pamumuno na siyang naging daan upang maisakatuparan ang proyektong ito. Maraming salamat po. She is actually the brainchild of all the caravan in this hospital. So let's give her a round of applause. No? From the very start, kuminsan tinatanong ako, oh Jeff, ang galing mo. Ay, hindi ako yung magaling. Si Dr. Helen Tan po lahat ang nakikiusap, nakipag-negotiate, no? Mga kaibigan niya po, yung mga ang daming doktor na naging kaibigan po siya nung naging head, siya ang committee chair ng health ng Congress. So maraming salamat po. Ang kanyang dedikasyon ni Governor Dr. Helen Tan sa kalusugan ng ating komunidad ay tunay na kahanga-hanga. Ang AV Fistula Caravan ay hindi lamang isang medical na programa. Ito ay simbolo ng pag-asa para sa maraming pasyente na may sakit sa kidney na dinadialysis. Sa pagbibigay ng access sa mga life-saving na dialysis treatments, binibigyan natin ng pagkakataon ang mga pasyente na magkaroon ng mas malusog at mas magandang buhay. Taus-pusong nagpapasalamat ang QMC sa ating dedicated na medical team mula sa Pataksi. Ito ay sila Dr. Humawaas. Andito po siya. Good morning, Doc. Dr. Grace Senya, Dr. Benavides, Dr. De La Victoria, Dr. Gutamco. Maraming salamat po sa lahat ng doktor mula sa Pataksi. At ako rin po ay nagpapasalamat sa tulong na ibinigay ng mga empleyado mula sa Office of the Provincial Governor at ang mga empleyado ng Quezon Medical Center mula sa iba't ibang division. Ang inyong sipag at malasakit ang nagpapatakbo ng proyektong ito. Sa ating mga pasyente na nakikita natin ngayon na nandun sa may harapang bahagi ng sa pagpasok sa ospital o sa gusaling ito, nandito kami para sa inyo. Nandito po ang ating gobernador para sa inyo. Patuloy namin kayong susuportahan sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong araw na ito. Sama-sama, tayo ay gumagawa ng tunay na pagbabago sa pamamagitan ng serbisyong tunay at natural. Maligayang pagdating sa araw ng AV
Fistula Caravan. Gandang umaga po. Thank you, Dr. Villanueva. Next, we will hear a message to enlighten us with his insights on the importance of the AV Fistula Caravan and its impact in our community. Please welcome the head of the surgery department, Dr. Jonathan M. Garcia. To our Governor, Dr. Helen Tan, to our IPHO, Dr. Tin Villaseñor Mercado, to Dr. Kim Tan, to all the department heads, Dr. Carmona Jr., department head who are here today, good morning. Based on the article by Pajimna et al., The Lancet in September 2023, the prevalence of chronic kidney disease in the Philippines is 35.94%. And this is much higher than the estimated global rates of 9.1 to 13.4%. Furthermore, 94% of end-stage renal disease patients are undergoing central-based hemodialysis. 4% are on peritoneal dialysis, and only 2% had kidney transplantation. Despite kidney transplant being the gold standard treatment of end-stage renal disease, hemodialysis is still preferred by most Filipino patients due to factors such as transplant cost, low organ donations, lack of capable infrastructures, and a long-term immunosuppression therapy. With this in mind, QMC Department of Surgery is continuously striving to provide the needed quality surgical service that CKD patients of Quezon require. Our department acquisition and maintenance of the PSGS accreditation have paved the way to more specialists and experts. Allow me to acknowledge Dr. Kim Tan, a fellow surgeon, for his unwavering support to the QMC Department of Surgery every time we have the accreditation visit. Because of this, I can proudly say that the Department of Surgery has become more competent and even more responsive to the needs of the populace. We started to cater patients who are needing 10-cup catheter insertion for peritoneal dialysis. Also, for the last 2 years, we saw a steep rise in the number of patients being referred to us for IJ catheter insertion for hemodialysis. This 2-day AV Fistula Creation Caravan is indeed timely. The increasing number of CKD patients who have minimal to no financial means for kidney transplant can have a second lease in life to temporize their condition by hemodialysis. Due recognition is accorded to our provincial governor, Dr. Helen Tan, for this initiative and her ardent desire to improve the health service of the province. The 2-day AV Fistula Creation Caravan is timely for another reason. This activity will coincide with the National Surgical Outreach Day of the Philippine College of Surgeons. There will be simultaneous cutting of all surgeons in the Philippines operating on charity patients. As part of the Philippine College of Surgeons Southern Tagalog Chapter, QMC Department of Surgery will be represented online by the surgeons of the Philippine Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons present here today. The program will start at 8 a.m. tomorrow, followed by simultaneous surgeries at 9 a.m. Our Secretary of Health, Dr. Ted Herbosa, will also do a surgical case in a government institution. This AV Fistula Creation Caravan is both a celebration and a blessing to all of us. This is a celebration of connection with each other, with our community, and this is a blessing as we give hope to our dear patients. Thank you and good morning. Thank you, Dr. Garcia. Now, it's my pleasure to introduce the next speaker, who is not only a distinguished surgeon, but also the son of our esteemed governor. Please join me in welcoming Dr. Keith Mikal Doc Kim D.L. Tan.
Ay, magandang umaga po sa ating lahat. No? Pagpasensya niyo na po at medyo informal yung akin na speech. Hindi po ako nag-prepare. So, pagbati po muna syempre sa inyong lahat, sa bumubuo po ng QMC, sa pangunguna po ni Doc Jeff Villanueva, Doc Ramon Carmona, Doc Tin Villaseñor. Syempre, ang nagsimula nitong ating surgical caravan at ang ating medical mission all over Quezon, ang aking ina, kay Governor Dr. Helen Tan. Sa lahat po ng staff na nandito ngayon, sa lahat po ng volunteer doctors natin, sa ating mga residents na nandito, sa ating nurses, so maraming salamat po sa inyo at magandang araw po sa inyong lahat. So, naalala ko pa po, nung unang-una namin na surgical caravan dito, Ma'am Salome, good morning din po. So, naalala ko noon, so talagang kagulo po kami nung time na yon at iyon po ang pinaka-first na surgical caravan dito. Hindi lang po basta surgical caravan, no? So, natutuwa naman po ako na halos lahat ng nakausap ko dito, Doc Jeff, sina Sir Atan, si Ma'am Jazz, mapapansin nyo ang mga tao po dito has the same mission, vision, and goals, which makes our job easier. It is to provide an accessible healthcare for all of Quezon. So, napapansin naman natin na ang serbisyo noon at serbisyo ngayon ay iba na. Ang gobyerno noon at gobyerno ngayon ay iba na rin po. So, ang gobyerno ang inilalapit na natin sa tao, hindi na po natin hinihintay ang tao ang lumapit sa atin. Ang serbisyo po ay binababa na natin diretso sa tao. Hindi na rin po natin hinihintay na hingin nila. So, yun po ang pinagkaiba ngayon. Na natutuwa naman po ako at talagang as much as possible nagagawa nating sustainable. Pero kung mapapansin ninyo, ito pong mga AVF na surgical caravan, ang ating surgical caravan, ang ating medical mission, ito po ay band-aid lang for ano po talaga ang problema natin. So ang mga problema po natin dito sa probinsya, kakulangan ng ospital for high-risk municipalities, meron tayong patient channeling and patient referral system, pero can do more. We can still improve on that po. Kasi nga po may kulang pa tayo sa hospitals. Kakulangan natin ng specialista, at syempre, eventually, yung ating multi-specialty center. Kasi ang QMC, ang magiging pangarap natin, maging Apex Hospital po ito, General Hospital, na makumpleto natin ang training dito din po sa QMC. Yun naman din po, simulat sa poll, nung nakausap po si Doc Jeff, si Sir Atan, si Ma'am Jazz, si Doc Ramon, yun naman po talaga ang pupuntahan ng QMC. So why not start now? So kumpletuhin po natin ang training dito, eventually, we can better provide for our patients at sa buong Quezon. Kasi kung mapapansin ninyo po, talagang hirap na hirap po ang Quezon. And one way to measure kung kamusta ang tao is to look at the hospital. Tapos tingnan po natin ang mga schools. Maliban doon sa kakulangan po natin ng schools dito, kung makikita nyo ang hospitals, ngayon pa lang din po natin ini-improve ang services. So, sana po ay sama-sama tayo to reaching that goal na makamit natin ang accessible, ang quality, at saka syempre ang affordable healthcare for everyone naman dito sa ating lalawigan. So muli po, maraming salamat po sa inyo. Ako naman po ay nandito lang at katuwang ninyo. At kung hindi po ako tutulong, ako naman po iuutusan ng aking nanay na gawin lahat itong trabahong ito. So maraming salamat sa inyo at magandang umaga po. Thank you, Doc Kim. Next, to share her vision and support for these significant programs, we are honored and privileged to call the mother who cares for every Quezonian and gives values to every sector of society through her healing agenda. Her dedication to provide quality public service to her constituents in the province of Quezon cannot be matched. Quezon Medical Center, let us all warmly welcome the mother and the first woman governor of Quezon Province, Governor Angelina Dr. Helen D. L. Tan. Thank you so much, Sir Ivan. Sige po, you may take your seat. Doc Jeff, Dr. Tin, Doc Mon, Ma'am Salome, lahat po ng department heads natin na nandito. Dr. Supenya, Dr. Cabangon, kay Dr. Veloso, Dr. Gloria, kay Dr. ng OPD, Dr. Villones, okay, Doc Atan,
sa lahat po ng ating mga employees and partners, syempre mula po sa Philippine Heart Center, binabati natin si Dr. Humawas. And the TCVS through the leadership of Dr. Carlos Aleta, no? We're thankful kasi as mentioned by Doc Kim, when we started yung mga caravan natin, maliit pa lang tayo, tapos ang dami ng societies natin nagiging partners, no? As mentioned, talagang ito po yung mga band-aid solution lang natin sa marami nating mga problema, okay? Wala lang po si Vice Gov, may mga hearings po sila. But ito po yung isang layunin natin, no? Alam niyo yung mga taga Quezon, mababa po ang paying capacity, no? Siguro dito sa city, sa Lucena City, mas medyo okay. Pero mas marami pa rin yung mababa ang paying capacity. Pag nakapunta po kayo sa lugar katulad ng Bundok Peninsula, dito sa amin going Bicol, pag nakapunta po kayo sa may Reina Real Infanta na car, talagang may mga nakakausap po ako mga doctors dyan na privately practicing doctors. Ang sinasabi talaga nila, ang hirap po talagang mag-practice dito kasi yung mga tao po talaga dadaing sa'yo, no? And yung caravan na conceptualize natin, kasi nga dahil doon sa reason na yon na marami tayong na-admit sa hospital, made-discharge, uuwi sa kanila, and then hindi na magkakaroon ng access kung ano man yung mga interventions na kailangan kasi number one problema talaga nila is yung financial, no? So, ganito yung gagawin natin. Kaya, again, nagpapasalamat tayo sa mga partners natin. Hindi naman natin magagawa ito without them. Yung DOH retained hospitals, DOH specialty hospitals, and the different societies nga, and TCVS. Second time natin, tama ba Ma'am Salome, na nag-AV Fistula Caravan tayo, no? So, ang daming na-encounter namin sa ground, lalo na nung umiikot si Doc Kim sa 2nd District, na sabi niya, ang daming kailangan magpa-fistula. Actually, prior to this, I was able to bring na mga patients in NKTI. So, imagine niyo po, binabiyahe ko yung mga pasyente, pinupul ko po yan. Tapos magpapaschedule po ako sa NKTI ng ilang days. I think nakapagdala na po kami doon ng less than 100 patients. So batches po siya na dinadala ko papuntang NKTI, no? And mabigat po talaga yun kasi syempre sasamahan ng isang kapamilya, magpapasama po ako ng staff para mag-aasikaso sa kanila sa hospital. So, eto po talaga, we hope na in time, yung QMC, since sa training and teaching hospital tayo, yung sa surgery department natin, nagagawa na natin, maayos na natin yung ating operating rooms, ang ating mga wards, no, ma-expand natin siya. I know it will take time, pero hindi tayo tumitigil dito sa lahat ng improvement and siguro medyo malayo-layo pa, pero malapit na rin. Diretso naman tayo ng lahat ng ginagawa, no? So, please bear with us. Sa ating mga partners, especially ang ating mga surgeons, alam kong ang daming backlogs natin dahil sa kakulangan ng operating rooms. And yun yung pinag-uusapan namin ni Doc Jeff na while waiting na we are under construction and renovation, baka other services like OFTA, para hindi na rin sila. Ang dami pong katarata na mention ko last week. I was here, di ba? Nandito tayo, dinadala pa sa San Pablo, may nakakarating pa sa Pampanga, which means ang daming mga patients dito. So sabi ko sa kanya, gawa na tayo temporary while waiting sa Medical Arts Building kung nasaan yung operating room ng OFTA natin. Plus, isa din yon sa makakatulong sa sustainability ng operation of this hospital because
that is an income generating services, no? So, yun yung next namin na gagawin, the wound care area, para hindi po nagtatagal ang pasyente, mabilis ang turnaround time natin dito sa hospital. So, yun yung isa na pag-usapan namin nung Monday, na hanap tayo ng mga pwesto and we are willing naman, and the engineering is willing to do a temporary modular type na mga OR para lang po hindi naapektuhan yung waiting period or time ng ating patients. Plus, your problems on the mga gynecological patients, no? Sa dami ng nanganganak, parang tuwing pupunta ako dito, ang daming baby doon na inire-release, which means ang dami. So, ang dami talagang mga problema, no? So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa ating pong mga pasyente, I'm sure naririnig niyo po ako, no? Katulad po ng sinabi ko nung una pa lang, we'll always find ways, no? Kung papaano po maa-address ang problema, hindi lang talaga mapagsabay-sabay. Talagang overwhelming ang health problem, no? Or problems. Yun yung panawagan natin sa lahat ng mga nasa itaas na buksan ang mga mata at maging sensitive enough na we're not okay, no? Hindi po maayos pa despite all the initiatives na ginagawa natin, yung navigation natin, mga medical, dental, and surgical missions na ginagawa natin, ang dami pa rin naghihintay ng serbisyo, no? So, but kaya nating gawin if in sync lahat, no? Ibig sabihin, iisa ba yung direksyon na tatahakin natin at lahat ay nakikita na may magagawa para maisaayos po ang serbisyong pangkalusugan sa buong Pilipinas, hindi lang po sa Quezon. Ang dami pong nagsasabi sa akin pagka pupunta ako sa isang conference, isang forum, sinasabi nila, ang swerte ng mga taga Quezon, but hindi dahil siguro sa akin, ako ay nangunguna lang, pero kahit manguna ako at wala namang kasama, di wala din, di ba? So, kayo po ang mahalaga na sangkap ng lahat ng mga kaganapan ng ating pangarap. So, ang QMC ay NBB, no? No balance billing, as what the guidelines yata ng PhilHealth, pero talaga namang NBB tayo, no? Halos walang binabayaran yung pasyente, lalo na doon sa ating mga kalalawigan na walang access, nahihirapan talaga, diagnostics natin na meron tayo, alam natin mahaba ang pila. So, ang hiling ko ay wag naman din aabasuhin sapagkat, Diyos ko Lord, alam nyo na, hindi ako nakakatulog kasi asing draining po talaga. Alam nyo po, sinasabi ko sa mga taga-Kapitolyo, sabi ko, pahingi naman ako ng pera dyan, mga unspent pa nila. Alam ni Tin yan, tipid-tipirin nyo kasi we need fund para po doon sa social services. As in, going zero po kami. That's why, in most of the times, naiyak ako. Pag ang pera pinamimigay basta, at alam ko meron may cancer na wala kami maibigay sa kanya as much as what they need, it breaks my heart. No, sobra. Dami palang pera, pero sana sa mga totoong nangangailangan binibigay. Yun lang. Yun yung ipinaglalaban natin, no? But, hindi tayo titigil. Kahit walang pera, andyan naman kayo, nagbibigay kayo ng libreng serbisyo, diba? Malalampasan natin yan. Sabi ko sa kanila, gusto ko pong matulog ngayong gabi, gigising ako December 31 na. Alam niyo kung bakit? Kasi sa 2025 January, may budget na ulit tayo. Okay? That's 2025 budget, no? But for now, as in, last quarter, para po kaming gumagapang talaga. Really hard, no? So,
thankful din kami sa mga taong nakakaunawa, especially now that we are on a consignment method, no? So, yun yung isang strategy natin na ginawa just to sustain yung mga problems natin sa ortho natin, na major problem natin are mga bakal-bakal at kung ano pang bakal na ilalagay. I think may partner na sila, tama ba ako? For consignment. AX pa rin. So we do AX. Pero may na-meet po ako na may supplier who are willing to consign. I hope mag-apply sila. Wala. Pa-post na lang natin ulit para may mag-apply. Ayaw talaga nila mag-apply kasi consignment. But anyway, surviving tayo through AX, nakakapagbigay po tayo pambayad po ng mga bakal-bakal. Kasunod na mission natin siguro ay bakal. Kasi baka po may magbibigay, paging, sa lahat ng mga magagandang loob na pending natin on ortho. Para lang po, talagang I know, nakita ko po itong isa sa mahirap bukod sa cancer patients na long term natin na bibigyan, the cardiac patients, although pag nabigay mo intervention, di ba, for cardiac, maghahanap na lang ng pera, di ba? So, yung sa ortho, medyo ang hirap talaga na hanapan din, no? But, kinakaya, no? Nakakaraos-raos tayo. So, yon. Maraming salamat. I'm so happy na again, meron tayong 50 plus na patients na uuwi na masaya. I hope may access na sila sa dialysis center. Alam niyo po, ako ay principal author ng Comprehensive Renal Replacement Therapy Bill in Congress. So, I think we were crafting the bill for 2 years, no? Unfortunately, nakarating ng Senado, hindi nila napasa, then back to zero again, then my son is pushing it in Congress. Ang hirap. So isa ito sa makakatulong sana sa ating mga pasyente na nangangailangan ng services, no? So comprehensive po ito. So yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat again. At marami pang susunod na caravan. Please bear with us, ha? So maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Governor. At this time, we would like to recognize the dedication and hard work of the doctors who have participated in the AV Fistula Caravan. With that, I would like to invite in front our Dr. Helen Tan, Dr. Villaseñor, Dr. Villanueva, and Dr. Carmona. For the recognition of the following surgeons, for the TCVS participating doctors, Dr. Gasper Humawas, Dr. Kathleen Rose Descallar Mata, Dr. Janina Cassandra Senya Gray, Dr. Ramiro Eugenio Benavides, Dr. Denny de la Victoria, and Dr. Mark Lawrence Gutauco. For the QPH and QMC resident doctors from Surgery Department, Dr. Dexter A. Del Pilar, Dr. Nico Angelo P. Copo, Dr. Paul Joseph C. Dayo, Dr. Emmanuel A. Lacandula, Dr. Abby Mardaniel R. Laguerta, Dr. Kenneth Jasper G. Berganyo, and Dr. Alvin L. Megino.
Calling the MANCOM. Okay po, ready po. Okay po, 1, 2, 3, smile po. One more po. And sa nga thumbs up. 1, 2, 3. Thank you po. Thank you. Let us give them a round of applause. Now for our closing remarks, please join me in welcoming our Chief of Clinics, Dr. Ramon V. Carmona Jr. Good morning, everyone. This caravan marks not just the beginning of the series of medical procedures, but also the renewed commitment to addressing the healthcare needs of those who require it most. First, I would like to extend my deepest gratitude to those who have made this event possible, to Pataxi, to Dr. Gaps Humauas, and this team who has expertise and dedication, which are the foundation of this program's success. Your work, it is not just about providing treatment, it's about restoring dignity and empowering our patients to live a fuller life. To our good governor, Dr. Helen Tan, to Dr. Kim Tan, I'd just like to add, the first time I got, nakasama ko po si Dr. Kim yung mission sa San Antonio. Nung pauwi na ako, nakaupo siya dun sa likod ng Rusi, nag-aabot ng mga pasasalamat dun sa mga doktor na nagpunta, which I'm very thankful. Kaya maluwag ang loob namin mag-attend ng mission eh. Kasi may konting pabaon pa uwi. Nagulat lang ako na ang init-init nga dun sa pagkaupo niya, kasama niya si Ma'am Arlene. Nung pauwi na parang, if they can have that dedication to serve, I mean, it's so much welcome to be part of the QMC family. Also, thank you to Dr. Jeff Villanueva, to Dr. Tin Villaseñor, and all those volunteers. Thank you for your unwavering support. Your contributions, whether in resources, time, or effort, have brought us to this moment. It is through your generosity that we are able to reach more patients and offer them the critical care that they need. To our patients and their families who are here with us today, thank you for your trust. We understand the challenges that you face, and we are here to support you. This caravan is dedicated to ensuring that you receive the care and attention you deserve. Thank you once again to everyone who has contributed to making this caravan a reality. I am confident that together we will make a lasting impact on the lives of many. I'm sure that these caravans will be part of more initiatives of our government that will bring hope and healing to our communities. Thank you, and let's look forward to the success of this program. Thank you, Dr. Carmona. Also, thank you all for being here and for your continued support of our hospital's initiative. This concludes our program. We will now proceed with the orientation session for our patients and their relatives. This will provide important information about the upcoming procedures. Once again, thank you. This has been your host, Mr. Ivan Jenny J. Zaleta. Have a wonderful day ahead.